Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gapotokmay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-ingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo, at noon din gumaling ang kaniyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Tayong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang sambayanan ng Diyos, tunay na nagpapasalamat sa kanyang pagpapala, biyaya na patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat sa Panginoon dahil kahit papano sa loob ng 2 araw, gumaganda na ang ating panahon. Dahil nitong mga nakaraang linggo, tayo ay nakaranas ng napakadaming ulan. Mga kapatid, kung meron man pong isang bagay na gusto kong baunin ninyo sa pag-uwi po ninyo sa pagdalo ng misa ngayong araw na ito, tandaan po natin na ang Diyos ay para sa lahat. Ang Diyos ay para sa lahat. Ang awa ng Diyos para sa lahat. Ang habag ng Diyos ay para sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil kung mapapansin po natin sa ating ibanghelyong napakinggan, meron pong isang babaeng lumapit sa Panginoon. Isang Kananeyang babae. At ano ang nilalapit niya sa Panginoon? Napagalingin ang kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Dahil yung kanyang anak ay nahihirapan na. Pero tandaan natin mga kapatid, siya ay mula sa Kana, isang paganong lugar. Hindi Hudyo, hindi naniniwala sa Diyos. Pero bakit nung mga pagkakataon na iyon, nung nalaman niyang daraan si Jesus, ano ang kanyang sabi? Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Dahil marahil nung mga oras na ito bilang isang magulang, gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Tandaan po ninyo Hudyo, hindi siya Hudyo. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero nung panahon na yon, dahil sa mga kababalaghang narinig niya na ginawa ng Panginoon, nagbakasakali. At ang sabi niya, Panginoon, anak ni David,
mahabag po kayo sa akin. Pero anong sagot ni Jesus? Wala. Sabi nga doon sa ating ebanghelyo, ni Gapatukmay, hindi siya sumagot. Sa termino natin, tila parang sinasabi, dinedma siya ni Jesus. Hindi siya pinansin ni Jesus. Alam niyo po, sabi ko sa aking sarili kagabi, habang pinagninilayan ko yung ebanghelyo, sabi ko, siguro si Jesus, hindi maganda ang gising. Siguro si Jesus, may pinagdadaanan, maraming iniisip, napagod, kaya nagsungit, nagsuplado. Pero hindi po natatapos doon, mga kapatid. Ano ang sabi ng mga alagad? Pagbigyan nyo na nga po para umalis na. Pero sumagot muli ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Bakit? Gustong ipaintindi ng Panginoon na siya ay Hudyo. At ang kanyang kapangyarihan ay para lamang sa kanyang kapwa Hudyo. Pero hindi po doon natatapos, mga kapatid. Anong sabi ulit ng babae? Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Pero anong sagot ulit ni Jesus? Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Mainit talaga ang ulo ni Jesus. Kasi hinalintulad niya yung babaeng nagmamakaawa sa kanya sa isang asong. Pero anong sabi ulit ng babae? Kahit lang pumumo, tatanggapin niya. At sa huli, nakaranas ng pagpapagaling ang anak ng babae. Anong magandang mapagnilayan dito, mga kapatid? Kung tutuusin, naliwanagan si Jesus sa pamamagitan ng tinig ng babae. Lumabas ang kanyang pagkatao, pero tunay na naliwanagan ng Panginoon marahil ng kanyang pagkadiyos. Ng pagkadiyos ni Jesus ay hindi para lamang sa ilan, ngunit ang kanyang pagkadiyos ay para sa lahat. Makasalanan ka man, nandiyan ang Diyos. Nagkakamali ka man, nandiyan ang Diyos. Marami ka mang pagkukulang sa buhay na ito, nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya tandaan mo, kung meron mang bagay na tunay tayong ipagpasalamat, ay meron tayong Diyos na para sa lahat. Hindi namimili, hindi tumitingin kung sino tayo, hindi basta-basta nang huhusga, ngunit ang pagmamahal ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang habag ng Diyos ay para sa lahat. Kaya lumapit ka sa Panginoon. Makasalanan ka man, nagkamali ka man, may kakulangan ka man, lumapit ka sa Panginoon. Dahil mas mamumutawi sa puso ng Diyos ang kanyang habag, awa, at pagmamahal sa iyo. Pangalawang bagay na magandang mapagnilayan, mga kapatid, kung ang Diyos ay para sa lahat, dapat tayong lumapit sa Kanya. Pero aminin natin o hindi, mga kapatid, may mga pagkakataon na nahihiya tayo sa Panginoon. Kung meron pa tayong hiya. May mga pagkakataon sa buhay po natin, mga kapatid, na tila akala natin wala tayong mukhang may haharap sa Panginoon. Bakit? Makasalanan ako, Father eh. Bakit? Hindi pa ako humihiling ng tawad, Father eh. Pero sa ating ebanghelyong napakinggan, yung kawalan ng pag-asa, naranasan ng babae. Tama po ba? Ilang beses siyang tinanggihan ni Jesus eh. Ilang beses siyang sinupladuhan ni Jesus. Ilang beses siyang inawayan ni Jesus. Pero natinag ba siya? Hindi. Dahil ganun ang relasyon natin sa Panginoon. May mga pagkakataon na akala natin ang panalangin natin ay hindi sinasagot. May mga pagkakataon na akala natin nagbibingi-bingihan ng Diyos. May mga pagkakataon na akala natin nagbubulag-bulagan ng Diyos sa ating mga pangangailangan.
sa ating mga panalangin na inilalapit sa Kanya. Pero hindi, mga kapatid. Alam ng Diyos kung anong pangangailangan natin. At darating ang panahon na ang lahat ng inilalapit at panalangin natin sa Diyos, Kanyang tutup din. Narinig niyo na po yung salitang push. Push. Sa Tagalog, ano po yan? Itulak. Pero sa mga termino ng kabataan ngayon, kapag meron silang ini-encourage na tao, anong sinasabi nila? Push mo yan. Sa mga kababaihan niya, di ba? Push mo yan, te. Di ba? Ganyan pa yung sinasabi na, push mo yan, kaya mo yan. Pero alam niyo po ba, may magandang abbreviation po ang push? Kapag tayo ay napanghihinaan ng loob, push mo yan. At ang ibig sabihin yan, pray until something happen. Pray until something happen. Pero please do not just pray for something that would happen. Because for God, there's really no something. But for God, it is always special. That is why, pray until special things happen. Dahil ang pinagkakaloob ng Diyos, hindi lang basta mumu, hindi lang basta maliliit, ngunit ang pinagkakaloob ng Diyos, laging pinaka-espesyal at pinakamaganda para sa atin. Magtiwala ka lang, maghintay ka lang, sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Minsan po may lumapit sa akin, sabi niya sa akin, Father, naalala mo pa ako? Sabi ko, sa dami ng taong nakakasalumuha ko po, minsan hindi ko na maalala. Sabi niya sa akin, Father, kinasal mo ako. Sabi ko, sa dami rin ng kinasal ko, pasensya na. Tapos sabi niya sa akin, naalala mo, Father, bago po ako ikasal, kinuwento ko sa iyo na ako po ay runaway bride. Alam niyo po yung runaway bride? Na yung araw ng kanyang kasal, iniwan siya ng kanyang mapapangasawa. Sabi ko, kala ko sa pelikula lang nangyayari yan eh. Pero, alam niyo po, habang kinukwento niya po yun, sabi niya sa akin, alam mo, Father, ngayon masaya na ako. Pagkatapos ng kasal ko, masaya na ako. Pero sabi niya, alam niyo po ba, nung oras na ako po'y iniwan ng mapapangasawa ko, gumuho po ang buhay ko. Nawalan po ako ng gana. Lumapit sa Diyos, manampalataya sa Diyos. Hindi ko po ginawa yan. Nagtampo ako sa Panginoon. Pero makalipas po ang 1 taon, sabi niya sa akin, tila kulang ang buhay ko kung wala ang Diyos. Kaya nanalangin siya. Sabi niya sa akin, kaya po nagsimba ako araw-araw. At 2 lamang po ang panalangin ko. Sabi ko, ano yung panalangin mo? Pwede kong malaman. Sabi niya, una po, makamove on. Ano yung pangalawa? Sabi ko, makahanap ng mapapangasawang hindi ako iiwanan sa lungkot at saya. Alam niyo po, makalipas ang 2 taon, yun po yung araw na kinasal ko sila. At ang sabi niya sa akin, gano'n naman talaga minsan, Father. Hilingin mo lang. Manampalataya ka lang. Magtiwala ka lang. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Alam ko po, marami kayong hiling.
Tama po ba? Marami kayong panalangin. Payo ko lamang, lakasan po ninyo ang inyong loob. Lakasan ng paniniwala, lakasan ng pananalig, lakasan ng pananampalataya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Darating din ang panahon, ang iyong panalangin, tunay na tutup din. Dahil alam ng Diyos kung anong nakabubuti para sa inyo. Sa pagpapatuloy ng ating banal na misa para sa araw na ito, ilapit natin sa Panginoon ang ating panalangin dahil alam natin na siya ay Diyos na para sa lahat. Amen.